Breaking news, Marcoleta at Ramon Ang, magkaiba ang sinasabi. Nako, sino kaya ang dapat paniwalaan? Ang isang senador o ang isang negosyante? Naku po, patay tayo dyan. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi habang ikaw, nagkakalkula ka ng kakasya pa ba budget mo, ha? Nababawasan na ulam, nababawasan na kita, halos hindi ka na magpapultang dahil nalulula ka na sa presyo. Abay, may mga kumpanya na tila walang pakialam. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo kahit mababa pa ang kinukuha nilang supply. Ngayon, sumabog ang issue. Nagalit si Rodolfo Marcoleta. Diretso ang Rodante pala, Rodolfo tuloy. Rodante Marcoleta. Ito diretso yung kanyang banat. At ang banat niya hindi patas ang tubo ng mga oil companies. Nako, gulit tatapot subalit. Sumagot si Ramon Ang sinasabi niya, hindi totoo yan. Isa kang sinungaling. Wala siya sinabi ganun. Basta sinabi lang niya, tutol siya o hindi siya believe sa sinabi ni Marcoleta. Nako, bakit kaya? Yan ang pag-uusapan natin. At dito nagiging delikado usapan. Sino nagsasabi ng totoo? May manipulasyon ba talaga sa presyo ng langis? O pinaglalaroan lang ang utak ng mga Pilipino? Pero ang mas nakakagulat, tahimik ang dapat kumilos. Sino yun? Tahimik ang dapat magkontrol. Sino yun? Sa gitna ng paghihirap ng mamamayan, nasaan si Marcos? Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Kaya naman pala. Bakit parang walang pumipigil? May batas tayo dyan. May kapangyarihan ng gobyerno. Pero ang nakikita natin, hindi aksyon. Alam mo kung ano? Kundi politika. Hindi ito simpleng balita. Posible itong dahilan kung bakit lalong naghihirap ang Pilipino ngayon. Naku po, kailan kaya magigising ang mga kababayan natin? Kaya huwag kang aalis, panoorin mo to hanggang dulo dahil baka ang akala mong normal na taas ng presyo, isang malaking pandalamang lang pala ng mga negosyante sa buong bansa. Nako. Ayan ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Alam mo, matindi itong usapin na ito dahil ewan ko na lang kung hindi ka apektado. Kahit hindi ka mahilig sa politika, kahit hindi ka mahilig sa news, sigurado ko apektado ka one way or another. Unless, batugan ka na, sa kwarto ka na, tutulog ka lang. Tapos dumarating lang basta-basta yung pagkain sa sobrang milyonaryo ka na, bilyonaryo, anak ka ng congressman o anak ka ng presidente, pwedeng ganon. Wala ka talaga, hindi ka apektado sa ganito. Pero tayong mga simpleng mamamayan, leche yan. Kaliwat kanan, apektado tayo sa taas ng presyo ng oil, sa taas ng presyo. Alam mo, nagugulat ako. Gugulat ako, yung dating 3,000 na full tank ko, ngayon, lumalagpas na ng 5,000. Ang lupit talaga. Minsan nga, gusto ko na lang maglakad. Minsan gusto ko na lang matulog, bahala na, gigising na lang ako pag wala na si Marcos. Kasi alam mo mga kababayan, may magagawa. Baka sabihin niyo ba namumulitika tayo? Hindi, may magagawa. Wala lang talagang ginagawa ang gobyerno. Talagang inutil lang ang gobyerno, may magagawa. Ipapaliwanag natin yan sa inyo ngayong araw na ito. Kung ano pa ang pwedeng gawin ng gobyerno, lalong-lalo na si Marcos. Ang problema, wala. Lutang. Hindi ko alam bakit siya lutang. Lutang ba talaga siya dahil bobo siya? Lutang ba talaga siya dahil tanga siya? O tama yung sinasabi ni Senator Amy na bangag at lulong ang kanyang kapatid kaya lutang? Kayo mag-comment po kayo agad-agad dyan dahil babasahin po natin yung inyong komento dahil alam mo, ang dami kong nababasa na talagang galit na sila pero ano daw ba ang pwede nilang gawin? Mamaya sasabihin ko din yan yung pwede ninyong gawin. It's about time, people in the house. This is no longer about politics. We need a person that will save us from this hell. Mamaya ko sasabihin yan. Okay? Ito muna, pag-usapan muna natin itong issue ni Marcoleta at ni Ramon Ang. Ano ba pinag-aawayan nila? Ano ba yung sagupaan na? Sagupaan ba yan ng mga matatanda lang? Sagupaan ba yan ng mga inuulyanin? O talagang sagupaang legit? Sabi nga legit. Sabi ng isa? Legit daw. O yun, sabi ng isa legit. Sinagot ng mga senador ang mga kumpanya ng langis sa hindi raw patas na presyo ng petrolyo. Live mula sa Pasig, nangunguna sa balita si News 5 Cent correspondent Mendoz Bañez. Man, bakit tingin ng mga senador unfair ang singil ng mga kumpanya ng langis? Oo, G, unfair daw talaga kasi ura-urata naman daw na nagtaas ng presyo ng produktong petrolyo itong mga kumpanya ng langis nung sumiklab yung gera sa Middle East. Ang tanong ng mga senador, bakit mataas agad yung presyo nila samantalang ang binibenta nila ay old inventory o old stock nila na nabili nila, Jiggy, sa dating presyo na mas mura at hindi yung ngayong presyo na mas mahal. Narito yung bahagi ng pahayag ng mga senador. Patay tayo dyan. Unfair sa ating mga consumers, wala pang pagtaas ng mga binili pero tinataas at sinisingil na sa consumers. Yun ang risk ng pribadong sektor. Nagkaroon ng February 28 na surprise attack. Pero, yun ang posisyon ninyo, dinidefend. Yung mga negosyante ngayon kasi, sa aking pananaw lang
tila baga hindi sila negosyante. Tila sigurista sila. Tama yung sinabi ni Senator Loren dito. That is your risk. Laki na ng kinikita ninyo noon pa. Risk mo na kasi ang dahilan ng mga oil company, sinasabi nila, kasi tumaas na sa world market eh. Ibig sabihin ng world market, yan yung nagdidikta ng presyo. So ibig sabihin, kahit nakuha mo ng mababa, pag tumaas na sa world market, sasabay ka. Kahit mababa yung pagkabili nyo doon sa gas na yon o sa oil na yon at that time. Di ba? So dapat, benta mo muna na mababa yun. Hindi kasi ang iba ang dahilan ng oil company. O pakinggan natin. DOE, yung pagtaas ng presyo ng bilihin na binili ng murang presyo nung wala pa yung gera. Dahil nga deregulated, ang problema, hindi nakikita ng DOE kung magkano yung presyong ibinili nung Deregulated. Ibig sabihin kasi may batas na ganyan, na deregulated. Ibig sabihin, hindi pa pwedeng i-regulate ng gobyerno at sabihan, diktahan, ganito lang ang presyo. Kasi dati, ewan ko kung inabutan nyo to, regulated ang presyo ng ang nagdidikta gobyerno. Nagdidikta ng presyo ng mga oil. Okay, sabihin, yung gas na pinapakarga natin sa sasakyan, gobyerno nagdidikta. Ang problema, nagkaroon ng bagong batas. Kasi nga, nagre-reklamo yung iba dyan na sinasabi, dapat i-deregulate para magkaroon ng competition. Nangyari, nagkaroon niya ng competition, pero nagkuntsabahan din ng mga walang niyang oil companies. So, anong nangyari? Pataas ng pataas ang presyo ng oil. Ngayon, hindi na babawi. Ngunit dapat subalit, meron namang solusyon dapat. Ano yun? Tatanga-tanga lang kasi yung gobyerno natin eh. Ito yung solusyon, pakinggan. oil company. Nakatago yan eh. Hindi talaga nila pinapakita yan. Mayan, anong paliwanag ng DOE sa usaping ito? Ang paliwanag dyan ng Department of Energy, Jiggy, yun yung tinatawag na replacement cost. So ano bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin daw niyan, ikinakarga ng oil companies doon sa presyo o doon sa presyo ng imbak nilang gasolina o diesel yung kanilang gagastusin sa pagbili ng mas mahal na presyo. Kung forward thinking sila, para yung pambili nila ng mas mahal, makuha na nila doon sa kikitain nila from the old stock. So yan ay nangyayari dahil sa oil deregulation law. So alam naman natin that under the oil deregulation law, wala talagang kontrol ang gobyerno sa pagpipresyo ng mga produktong petrolyo dito sa ating bansa. Narito naman ang bahagi ng pahayag ng DOE. We only explain how business operates under normal circumstances. We have computed na sobrang laki nga po ng diferensya ng pagbili sa week 1 to week 2. Ang bilis kasi ginamit yung replacement cost, pag bumaba naman ang world price, hopefully soon, kung mangyayari, anong koordinasyon o mekanismo ang ginagawa ng pamahalaan ng gobyerno to protect naman the consumer? Mabilis pagtaas. Pagbaba ng world prices, ano ang inyong mekanismo? Yun. At anong sagot dito, Mayan, ng mga oil company? Nga. Jiggy, ang kinakapira ng oil companies, yung replacement cost na yan daw talaga yung pinapatupad sa lahat ng binibentang commodities all over the world. Kasi una, oras daw na hindi sila agad magtaas ng presyo sa pagkakataong alam nilang sisipa ang presyo ng produktong petrolyo. Una, baka maubusan sila ng supply. Kasi syempre, Jiggy, bibili yung mga consumers doon sa hindi nagtaas sa presyo o doon sa mas mura. Pangalawa, hindi sasapat yung kita nila na pambili nung mas mahal naman na cost noong produktong petrolyo. Pero alam mo, Jiggy, ang paliwanag na Yun daw ang dahilan na yun. Yun daw yung dahilan. Kasi nga naman, pag ibinenta nila yung ngayong supply nila na nakuha nila sa halimbawa, sa halagang 80, halimbawa lang nakuha nila sa halagang 80, tapos ibinenta na nila ngayon ng 120, na dapat 100 lang ibebenta, ginawa na nilang 120 kasi daw darating yung panahon na baka maging darating yung panahon kasi tumaas na nga yung presyo ng 100. So, kailangan nilang bilhin ng 100. So, kailangan na nila ibenta. Ang nangyari, nauuna yung pagtubo nila kagad. Dahil doon, may reklamo si Marcoleta. Ano yun? Nakuha nyo ng 80, tapos ibebenta nyo ng 120. Di alaki ng tinubo ninyo. Dapat, antayin nyo muna makuha nyo yung oil na bibili nyo ng 100, tsaka nyo kayo magbenta ng 120. Di ba? Pero sinasabi ng mga oil company, hindi, lugi kami doon. Pero in reality, ang laki ng kinita nila. Halos, di ba? Ang laki ng tinubo nila. Hindi lang ganoon ang computation ko, Mas malaki pa yung talagang tunay na computation. So talagang, sabi ni Marcoleta, lokohan to, bilyon-bilyon na kinikita nyo. Ano to? Gusto nyo rin ng malimaleta? ng oil companies, hindi yan bumenta kay Senator Dante Marcoleta. Pakinggan natin yung kanilang mga pahayag. Ito. 3 billion per day ang kinikita nila amidst the sufferings of our people. The level of consumption of month per month of diesel and gasoline. So did the DOE check this? How far did you monitor this? The peak demand. So the supply or the inventory will be short. If I sell at 100, which is the acquisition cost of last week, will I have the cash flow to buy the inventory in order to continue the business? I may not.
Nako, hindi bumenta yan. Dun sa issue na usapin ng pag-amyenda dito sa oil deregulation law para makita nila kung sinasabi nilang di nila nakikita kung magkano binili at magkano talaga yung pagpoproseso nito. Ano bang stand dito ng mga senador? Pwede. May mga senador na gusto talagang isulong na yung oil deregulation law at nangunguna na dyan si Senate President Tito Soto, pero alam naman natin, Jiggy, kapag inaamyendahan ng isang batas, hindi yan ganun kabilis kasi magkakaroon ng committee level hearings, committee reports, tsaka pa yan pag-debate yan sa plenaryo. So isa sa mga nakikitang solusyon nila Senator Win Gatchalian, baka pwedeng aralin na magpataw ng windfall tax sa mga kumpanya ng langis. So ano ba yung windfall tax? Sa madaling sabi, Jiggy, yan ang buwis na pwedeng ipataw ng gobyerno sa mga kumpanya na Ito, ipapakita ko sa inyo yung paliwanag ni Marcoleta. Napakaganda ng paliwanag ni Marcoleta sa mga nangyari na to. Sino Ito. nga ayaw maniwala? Yung mga petroleum company, taga DOE, first time daw po nilang narinig yung sinabi yung yun. Na ano? So, ano masasabi mo, Nelson? First time, matagal na ho yung training na yan. Pero pagmatakin nyo sa tagal ho ng industriya na ito, ngayon lang nilang may nalaman na meron pa. Pwede pala makabili sa Singapore. Baka naman ang ibig nilang sabihin. Ngayon lang nila nalaman na merong isa na kaya niyang alamin kung ano talaga ang presyo. Mukhang yun po ang totoo, Sen. Kasi madali namang sa ano natin ngayon, sa panahon natin ngayon. Opo, sa teknolohiya, opo. Ang pagbabalidate ng isang bagay, Real time, Sen. real time. Baka hindi baka segundo lang, makukuha mo na. Totoo po yun, Di ba? malakas ang internet. At di naman ako naniniwala na ito'y malalaking mga kumpanya na wala silang kakayahan para mag-verify doon sa mga datos na aking inihayag. Opo, Yun ang dahilan ko kaya inihayag ko na publicly. Ayun po, kayo na po ang mag-verify. Kayo na po ang mag-validate. Opo. Di ba? Wala namang, sana man lang may nagsabi, with all due respect, Senator Nelson Lubao, Senator Suborjaga, I am disputing your data. Ayun, ganun sana. Oo. Di ba? Para, wala eh. Kasi nag-suggest dito si Marcoleta na meron pang ibang lugar na maaaring pagkuhanan. Wala eh. Yung oil companies, hindi nila alam. Pati itong secretary ng DOE, hindi rin alam. Pumunta ko kahapon, tingin ko nga ako kung meron talaga magdi-dispute to sinabi nila. Wala nga eh. Kasi sila nasa matagal na industriya san eh. Kumbaga Baka naman natatakot na. Kumbaga sa korte kasi, biglang naglahad yung ano. Yung prosecution. Your Honor, I move that this testimony be stricken of the record. Hindi naman nag-oppose yung kalaban eh. Opo. Oh, counsel, what would you say? Halimbawa, depends. What would you say? Fiscal. Opo. No, Your Honor. No objection, Your Honor. Hindi, wala. Wala naman ganun. Sabi ko, ako ba, nagtago ako? Hindi, sabi, ito po, Mr. Chair, ito po yung slide number 1. Ayan po. Makikita nyo po dyan, makakwenta po natin. Yan po, nakalitaw po ang price US dollars per metric ton. Kung CIF po, lagyan na po natin ng shipping cost kahit na kung minsan FOB lang ang merong shipping cost. Kaya po, translate nyo na po sa metric ton, hindi na po $1,515 na lang. Okay? Andiyan na po yung map Singapore, $1.71. Opo. Ngayon po, dahil kinonvert na po natin sa liters, tsaka po yung 60 pesos is equal to $1. Opo. So 540 plus 15 plus 1.71 times 60 divided by 1,180, tingnan po ninyo 35 pesos lang. Nako, O edi sana, with all due respect, Your Honor, this is highly disputable. Yun sana, no? This is unacceptable. Kami po kanya ay inikutan na po namin ng milyong beses yung mga tangke ng Singapore. Hindi po totoo yung sinasabi ninyo. Nako, Meron bang kumibot, eh? Wala. Wala ang tumibo talaga sin eh. Yun nga DO, hindi niya alam. Wala matapos pala, Anong gagawin natin? Ngayon, kung hindi po nyo i-validate, nagtataka po ako, ba't tayo nyo i-validate? Para sa akin po kasi, parang wala tayong problema. Kasi ayan po yung presyo eh. Paano po nangyari? Paano nagtaasan po? Kayo nagpasimula ng pagtataas ng presyo. Kaya po tayo nagkaroon ng parang akala mo may emergency tayo. Kaya kung mapapansin ninyo, napansin nyo naman siguro, hindi ko alam kung saan ako pupunta na argumento eh. Kung sasama ako doon sa pinag-uusapan, anong mangyayari sa mga drivers? Anong mangyayari sa mga tindera? Anong mangyayari sa mga farmers? Sa mga school children? Sa mga teachers? Sa lahat ng sektor ng ating lipunan? Ang taas-taas ng presyo. Ang sinasabi ko, teka, tingnan nyo muna ito. Parang hindi muna, parang huwag muna natin pag-usapan ito. Nandun na yung Manibela, naglulupasay na, di ba? O sabi ko, pasensya ka na bro. Sa harap ng iyong panaghoy. Ayaw nilang tingnan eh. Ayan. Ito pa ha. Ito naman yung sagot ni Ramon Ang regarding sa kasi sinabi ni Marcoleta na kumita ng 3 billion dahil doon sa biglaang pagtaas na ginawa ng mga oil companies. Sabi ni Ramon Ang hindi daw totoo 'yon.
Tingnan natin, ano ba ang dahilan niya? Ba't hindi totoo? Kasi may sinabi po si Senator Marcoleta yesterday na about 3 billion pesos a day daw po ang kinikita ng oil company. Not Petron. I am willing to open Petron books to COA to Not Petron daw. Pero kasama ang Petron sa nagtaas. Kaya sinasabi ni Marcoleta dito, yung mga nagtaas, agad-agad. Kasi don't tell me, Petron hindi nagtaas. Kalokohan yun. Dahil Petron ako nagpapagas. So nagtaas. So ibig sabihin, sinasabi ni Marcoleta, kasama kayo sa mga nagtaas ng presyo agad-agad. At dahil dyan, kumita kayo ng 3 billion. 3 billion. Ang sinasabi naman nito ni Ramon ang hindi totoo yan. Hindi, ako naman kasi, para sa akin sinong paniniwalaan ko dito sa dalawa na ito? Naturalmente, pag ikaw, negosyante, hindi mo naman naaminin ang kikitain mo. Pwede mo bang aminin yan? Yari ka sa, hindi ko sinasabi hindi nagbabayad ng tax pero yari ka sa BIR pagka inamin mo kung magkano yung kita mo. Hindi, let's be, I'm not saying ito ang ginagawa ni Ramon Ang. I'm not saying ito. But, to be general lang, statement, wala namang negosyante na sa tingin ko nagbabayad, lalong-lalo na yung malalaking negosyo, nagbabayad ng tamang buwis, yung talagang faithfully nagbabayad ng tamang buwis. Wala siguro. Sa tingin ko lang ito general statement. Hindi ko sinasabing Petron o San Miguel, hindi ko sinasabi yan. At the same time, sa pananaw ko lang every negosyante, ang pinoprotektahan niyan, yung negosyo niya. Hindi ako naniniwala na kawang gawa. That's bullshit. Sa totoo, sorry walang negosyanteng hindi kumikita. Kaya yung sa mga tiyanggi-tiyanggi, sasabihin sa'yo, di ba, pag tumawad ka, hindi, ang puunang ko lang dito. O nari, sasabihin sa'yo, binibenta niya ng 350. Tapos sasabihin niya, ang puunang ko lang dito, 300 So, konti na lang sa akin. Siyempre, ikaw naman, sige na nga, kahit 310. Sige na nga, 10 piso lang ang kinita ko dito. Lugi siya doon kung 10 piso lang ang kinita niya. Kasi meron siyang cost. Yung tindahan, yung empleyado. So, imposible niya na kikita lang siya ng 10 pesos doon sa produkto na yon. Katarantaduhan yon. Walang negosyante nga sabi niya, sige na nga, kahit kumita na lang ako ng 10 piso. Meron pa nga dyan mga negosyante, sige na, break even na lang, 300, yan na talaga po unang ko. Bebenta ko na lang sa'yo kasi mabait ka naman. Tarantado, walang ganun. Ginagago ka lang nun pag sinabing ganun. Sigurado ko nakuha niyo yun ng 100, 150. Tapos pag alis mo, kunwari malungkot pa, papagpagin, may pagganong-ganon pa yun. Sa totoo lang, kalahati kinita nun. Kasi wala naman negosyanteng magninegosyo tapos ipamimigay na lang ng 10 piso lang ang kita o break even lang. Walang ganun, di ba? Kalokohan yun. Kaya, on this area, pasensya na, Mr. Ramon Ang, mas hindi ako naniniwala sa inyo this time. Doon siguro, kasi hindi naman magsasalita si Marcoleta nang walang datos. Bakit niya sasabing 3 billion? Lahat ng mga, hindi naman niya pinatukuyan itong Petron, pero lahat ng oil company na nagtaas kagad kahit hindi pa dapat magtaas. Kasi supply pa nila ay galing dun sa mura presyo. public scrutineering. Wala po kaming gustong i-take advantage na kita, especially during the crisis. Pag tinignan mo yung Petron, ang sales revenue po, 800 billion a year, 700 billion a year. Magkano yung income? Ganun lang po ang income. 6-7 billion a year in the Philippines. Medyo. So, pasensya na. Pasensya na. Hindi ako naniniwala doon sa part na yun. Wala mang dinegosyo nang kikita ka lang ng kapiranggot. Especially big companies. How will you survive kung ang kita mo lang, kapiranggot? You will waste your time. Tapos kapiraso lang yung kita mo. Sorry eto, hindi naman sa dilawan, pinklawan, o loyalista si Ramon nang wala. This issue lang ho ito Pag tama palakpakan pag malibanatan. Medyo ako doon medyo duda ako doon sa ganong klaseng pahayag. Mas kikilingan ko naman si Marcoleta dito sa issue dito. Naniniwala ako na medyo ang laki kasi imaginein mo kunwari nabili ko tong AirPods, nabili ko ito ng halimbawa lamang. Hindi ko na alam kung magkano presyo nito. 10,000 pesos, nabili ko 10,000. Pero binibenta ito nung time na binili ko ng 12,000. Okay? Biglang pumalo ang presyo nito. Pumalo ng 20,000 puhunan pa lang. So ibebenta ko ngayon ng 22,000. Tama, mali? Di ba? Kasi para may tubo kong 2,000 dahil 20,000 na ngayon ang bentahan nito. Pero magkano ko ito nakuha? 10,000. Tapos yung nakuha ko ng 10,000, ngayon ibebenta ko ng 22,000. Di ba? Ang laki, di ba? So kumita ako ng doble. Yun yung sinasabi ni Marcoleta. Kaya
3 billion ang kinikita ng oil companies. Hindi ko alam kung arawan ito, pero yun ang kinita dito sa pagtaas. Kasi hindi pa tumataas yung supply nila, yung pagkabili nila dito sa ganito o pagkabili nila sa gas, 10 piso pa lang, 10,000 pa lang. Tapos ibinenta kagad nila ng mahal. Ang palusot nila kasi pag binenta ko ito ng mababa, wala na akong pambili ng 20,000. That's not true. Hindi ganun ang negosyo. Una-una, bibilin mo na ng 20,000 yung bag. Halimbawa lang, bibili ka na ngayon ng 20,000 ito. Hindi mo na may bibenta to ng 12,000, ibibenta mo ng 22,000 eh. So kumita ka pa rin. Ano nangyari? Nagpuhunan ka. Kasi ang dahilan nila, paano kung biglang bumaba ito? Yun ang risk. That's the risk bilang isang negosyante. Diba? No, kailangan maubos mo yung supply agad-agad. Yun yung risk eh. Kaya nga, balance yan eh. Ganun talaga eh. Halimbawa, ako bumili ng gold. Yan, si Boss Dada, lagi kong pinabibili ng gold. Bumaba ng konti. Risk ko yun. Hindi ko pwedeng awayin yung pinagbilang ko. Oy, ba't bumaba ito? Risk mo yan eh. Di ba? Risk mo bilang nag-i-invest ka ng gold na bigla siyang bumaba. Ganun talaga eh. Wala ka magagawa. Di antayin mo na lang tumaas uli. O pagtaas, tsaka mo ibenta. That's part of buying gold. As kunwari, kung gagawin ko tong investment, may risk talaga. Every negosyo may risk. Tataas, bababa. Depende yan. Kung bumaba, talo ka. Kung tumaas, panalo ka. Kuwari sa gold yun ha. Baliktad naman sa oil. Siyempre, pagka tumaas, may hirapan kang ibenta. Pero, actually, sila nga ang pinaka mababa ang risk eh. Alam niyo kung bakit? Imposibleng hindi naman mabenta yung bibilin mo ng mahal. People will always buy gas. No matter what. They will.